Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful! May nagbago, may arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ng Biyernes. Unang araw sa buwan ng Mayo, araw ng paggawa. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines. Labor Day, sinabayan ng kilos protesta ng mga grupo ng manggagawa. Pangulong Marcos tiniyak na patuloy ang pagsusuri sa minimum wage sa mga rehiyon. Mga manggagawa dapat isama sa bigay ng ayuda ayon sa mga senador. 11 drug unit personnel ng NCRPO na sangkot sa kidnapping, sibak sa serbisyo. Dating mamamahayag na si Jay Zonsa, maglolong weekend sa NBI. Not bailable warrant, lilinawin ng Bureau sa hukuman. Mahigit 3,000 trabaho sa abroad, binuksan para sa OFW repatriates mula sa Middle East. Inflation at health, top concern ng mga Pinoy sa 2026 ayon sa Okta Survey. Isang pedestrian patay sa panggaan ng SUV sa Pondo, Maynila. Ama at 2 anak patay sa sunog sa Gomaca, Quezon. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang Biyernes sa Pilipinas. Magang nagtipon-tipon ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa para sa kasadong kilos protesta ngayong araw ng paggawa o Labor Day. Sa Maynila, 6:00 pa lamang ng umaga ay nakahanda na ang mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 at iba pang pangkat upang magmarcha patungo sa Mindiola. Bukod pa ito sa grupo ng mga demonstrador na nagtipo naman sa Welcome Rotonda sa Quezon City para lumahok sa pagmamarcha. Abot sa 500 miyembro ng iba't ibang labor unions ang nagsama-sama sa Marikina City Hall Park para makiisa sa mga pagkilos sa Maynila. Sa panayam ng DZRH kay Elmer Labog, National Chairperson ng KMU, sinabi nitong isa lamang ang panawagan ng mga manggagawa. Anya, hindi o kabilang dito ang panawagang wakasan na ang contractualization, itaas ang sweldo at isulong ang 1,200 pisong national minimum wage.
na natiling payapa ang kaliwat ka ng kilos protesta ng iba't ibang grupo sa kasagsagan ng araw ng paggawa. Batay sa inisyal na assessment ng Philippine National Police, mahigit lamang sa 4,300 realista ang lumahok sa 19 na programa mula kaninang umaga. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, 17 sa mga aktibidad na ito ang na-terminate o tinapos na ng maaga bago pa magtanghali. Gayunpaman sa report ng DZRH News, ilan sa mga militante at labor unions ang dumiretso para mag-rally sa Menjola, tulad ng grupo sa Welcome Rotonda at Marikina City Hood Park. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang Manila Police District na personal na kausapin ng mga demonstrador upang hindi sila mahaluan ng mga outside agitators. Onse minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Magpaabot naman ang pagbati si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa lahat ng manggagawang Pilipino sa pagdiriwang ng Labor Day. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang mga manggagawa na anyay pumapasan sa bigat na ang hinarap anuman ng panahon mula paggising sa umaga hanggang katanghalian tapat at kahit sa oras na ng pagtulog sa gabi. Ayon kay Pangulong Marcos, ang tiyaga at sakripisyo ng mga manggagawa ang nagpapatatag sa bawat pamilya at sa buong bansa. Kaya naman ang mga manggagawang Pinoy ang tunay na lakas ng Pilipinas. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na susuklian kapwa ng gobyerno at pribadong sektor ang sipag ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mas maraming oportunidad. Samantala, nangunguna pa rin ang inflation sa mga alalahanin ng mga Pinoy sa unang quarter ng 2026. Sa tugon ng masa survey na isinagawa mula March 19 hanggang 25, 45% ng mga Pilipino ang nagsabing ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilhin at serbisyo ang pinakamahalagang issue na dapat tugunan ng gobyerno. Samantala, nananatiling pinakamataas na personal na alalahanin ng mga Pinoy ang kalusugan na nasa 67%. Gayun din ang pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw, 46%, maayos na trabaho o kita, kakayahang makapag-ipon at pagpapaaral sa mga anak. Kabilang din sa iba pang concern ay ang issue sa sweldo, korupsyon, access sa abot-kayang pagkain at kahirapan. Ang survey ay sinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews para sa 1,200 respondents na may positive-negative 3% margin of error at 75% confidence level. Meron muna tayong Flash Report. Flash Report! May nangyayaring sunog sa Bacoor, Cavite. Alamin natin ang update mula kay Noche Cacas. Mr. Noche. Romel, nakataas na sa second alarm itong sunog na sumiklapa dito mismo sa loob ng Perpetual Village sa Barangay Habay dito sa Bacoor City, Cavite. Tanaw natin na Romel dito sa rooftop ng isang bahay kung saan ay napakalakas ng hangin, papabago yung direksyon ng hangin. Kaya yung ilang mga bahay na pinangambahang madali dahil nga dito sa direksyon ng hangin. Paikot-ikot yung malakas na hangin habang tinutupok itong mga bahay dito sa Perpetual Village Residential dito, Romel. Yung ilang mga fire trucks ay naka-penetrate dito sa may gilid, sa may SM Bacoor. Halos ilang distansya lang ito ay SM na. Tapos yung nasusunog na bahay. Yung mga kadikit na bahay dito, Romel,
ay may mga lighta, nakikita natin na lighta materials yung iba. Yung ditong bahay na may tatlong o may rooftop, dalawang palapag tapos rooftop, nadali na yung itaas dahil yung high direction ng hangin. Yung kinatatayuan ko dito sa may tatlong palapag na bahay ay pinangapan kung magbabago yung direksyon ng hangin papunta dito ay may posibilidad na madadali dahil ang responde na kanina na unang mga fire truck ay wala nating supply ng tubig. Kaya yung ginagawa ngayon ng mga pamatay na sunog, nagdutong sila ng hose para makarga doon sa unang dumating na fire truck. Pakiulit mo ang Noche. Pakiulit mo ang eksaktong lugar para yung ibang pamatay sunog makaresponde dyan sa lugar na yan, Noche. Dito sa may Perpetual Village, may malapit naman ito sa Bacoor, Ronel. At dito makikita yung napakalakas na usok. Perpetual, Perpetual Village. Perpetual ano yan, Village. sa boundary ng Las Piñas ba yan at Bacoor, Noche? Hindi. Bacoor na yan. Mismong Bacoor. Okay, malayo sa boundary. Okay, sige. So malapit lang din ito kay Aguinaldo Highway. Okay. Balik sa'yo, Romel. Flash Report. Flash Report! Ang nyo po napakinggan ay ang report ni Mr. Noche Cacas tungkol sa nangyaring sunog dyan sa Perpetual Village sa area ng Bacoor, Cavite. Meron tayong 16 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. 11 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng mapanganib na antas ng heat index ngayong araw. Ayon sa forecast ng Pag-asa, ang init factor sa mga tinutukoy na lugar ay nasa 42 hanggang 43 degrees Celsius. Ang mga ito ay mga sumusunod: Dagupan City sa Pangasinan, Bacnotan sa La Union, Tugigaraw sa Cagayan, Iba Zambales, Muñoz, Nueva Ecija at sa Subic, Olongapo. Posibleng nasa pagitan din ng 42 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite City, gayon din sa Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City at maging sa Dumangas, Iloilo. Alas 2:17 o alas 2:18 ng hapon. Abot sa 1,500 residente na nakinabang sa inulunsad na People's Caravan ng National Housing Authority sa Coron, Palawan. Ang aktibidad ay sinagawa sa covered court ng Poblasyon 1 at pinamunuan ni na NHA General Manager Jabentay at Assistant General Manager Alvin Feliciano. Layunin ng programa na ibaba sa grassroots level kabilang sa housing beneficiaries ang basic services ng gobyerno. Sinabi ni na Jabentay at AGM Alvin Feliciano na kabilang sa inoffer na serbisyo ang medical at dental consultations kasama na ang pamamagi ng bitamina at gamot. Nagkaloob din ng livelihood at employment opportunities sasama-samang ugnayan ng DOLE, DTI, TESDA at Public Employment Service Office o PESO ng pamahalaang lokal ng Coron, Palawan. Ang iba pang government agencies na lumahok sa People's Caravan ng NHA ay ang BA, Philippine Statistics Authority, PhilHealth, Pag-ibig Fund, SSS, gayon din ang NBI, PNP, DSWD, BMW at maging ang Public Attorney's Office. Standby, Let Narciso. Standby, paring Raymond at Paas. Patay ang isang babae matapos mabangga ng isang SUV habang tumatawid sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Kilala ang biktima na si Lori Almanza Hipolito na nasawi matapos tumilapon at bumagsak sa kalsada dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas ng isang Toyota Rush na minamaneo ng isang John Steven Herona ang northbound lane
na naturang kalsada nang mahagip nito ang biktima malapit sa kanto ng Pacheco Street. Tumatawid noon ang biktima mula kanluran patungo silangan na mangyari ang trahedya. Nasa custody na ng mga otoridad ang driver ng naturang sasakyan. Labas tayo ng ating impilan, Pangulong Marcos Jr. tiniyak na patuloy ang pagsusuri sa minimum wage sa iba't ibang rehiyon. Ibalita mo yan mula sa Palasyo ng Malacanang, RH number 14, Lep Narciso. Marinlep. Ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ng mga manggagawa dahil sa epekto ng krisis sa Middle East. Marinlep. Yes, Romel. From the start, medyo putol yung unang sentence mo. Go ahead. Romel, batid ni Pangulong Bongbong Marcos ang hirap ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ng mga manggagawa, dahil sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa kanyang talumpati sa job fair sa General Santos City, aminado ang Pangulo na ramdam ang pagtaas ng presyo ng langis sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Siniyak naman nito na hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghahanap ng mga paraan para maibsan ang epekto ng krisis. Binanggit nito na patuloy ang pagsusuri sa minimum wage sa iba't ibang rehiyon upang matiyak na nakasasabay ito sa pang-araw-araw na gastusin. Sinisikap rin anya ng administrasyon na makapagbigay ng mas maraming trabaho, kabuhayan at oportunidad. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Ngayong Labor Day ay aabot higit 160,000 trabaho ang alok sa higit 70 job fair sites sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, bunga ito ng halos 2 trilyong investments na naaprubahan. Ito si Beth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ayan mga regional wage boards. Si Presidente Marcos na ang nagsasabi na talagang ramdam ang krisis ng bansa sa kasalukuyan. Since nasa inyong mga kamay ang desisyon sa pagtatakda or pagtaas ng minimum na sahod ng mga manggagawa, baka naman pwedeng bilis-bilisan ninyo bago pa mahuli ang lahat. Mga manggagawa dapat isama sa bigayan ng ayuda ayon sa mga senador. Ibalita mo yan, RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Paring Romel, nararapat lamang na kilalanin ng napakalagang ambag ng mga manggagawa ngayong paggunita ng Labor Day. Ito ang nagkakaisang payag ng mga senador bilang pakikisa sa ating mga manggagawa. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, pasan ng 52 milyong mga manggagawa ang epekto ng krisis sa langis tulad ng giyera sa Middle East. Higit sa pagbibigay pugay ay kailangan ng ating mga manggagawang agarang aksyon mula sa pamalaan upang sila ay matulungan. Sabi ni Estrada, dapat paigtingin ang pagpapatupad ng mga programang tulad ng subsidiya at iba pang tulong upang mapalakas ang kanilang kita at mapangalagaan ang kanilang kapakanan. Para naman kay Senador Baha Aquino, gawing prioridad ang pagtulong sa ating mga manggagawa na binubuo ng 80% ng ating mga kababayan. Sila ang may tuturing na sandalan ng ating ekonomiya. Sabi ni Aquino, mahalaga ang papel ng mga nagtatrabaho bilang matibay na haligi ng ating ekonomiya. Gayunpaman, sila rin ang labis na umaaray sa mataas na presyo ng bilihin at petrolyo at nakalulungkot na marami sa kanila ang wala pa rin natatanggap na anumang ayuda o tulong mula sa gobyerno. Para naman kay Senador Joel Villanueva, nahaharap sa matinding hamon ng ating mga manggagawa sa epekto ng krisis sa langis. Kaya't hindi lang dapat pagkilalang ibigay sa kanila, kundi ng mga konkretong programa na direkta nilang mapapakinabangan. Narito si Senador Joel Villanueva. Kaya po, ngayong araw ng paggawa, hindi po sapat ang pagkilala lamang sa sakripisyo ng ating mga manggagawa. Kasama na ang ating mga overseas Filipino workers. Ang higit na kailangan po ay malinaw at konkretong aksyon mula sa ating pamahalaan. Bagamat may mga hakbang na ginawa na po para sa ilang sektor, mas marami pa ring nangangailangan ng tulong.
Kaya nananawagan po tayo sa Department of Labor and Employment na palawakin pa at palakasin pa ang mga programa tulad ng SPES at TUPAD. Doblehin po ang bilang ng mga benepisyaryo at gawing mas makabuluhan ang mga proyektong ito. Kabilang na po ang community vegetable farming upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Si Senador Joel Villanueva. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Embahada ng Amerika sa Pilipinas nagpalabas ng security alert para sa kanila mga mamamayan. RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, nagpaalala ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas sa lahat ng mga U.S. nationals nito na maging mapagmatyag at mag-ingat, lalo na sa mga lugar na may pinagting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa mga elemento ng New People's Army o NPA. Sa inilabas ng security alert ng Embahada ngayong Mayo 1, partikular na isinama sa areas of heightened concern ang mga malalayo at malabunduking lugar sa Leyte, Mindoro, Negros at Samar na nakapagtala ng mga sagupaan sa pagitan ng NPA at ng AFP. Binanggit rin sa security alert ang nangyaring enkwentro sa pagitan ng militar at ng NPA noong April 19, 2026 kung saan nagresulta ito ng pagkamatay ng 2 U.S. nationals. Pinaalalahanan ng Embahada mga U.S. nationals na iwasan ang pakikipag-asosasyon sa mga teroristang grupo tulad ng NPA at iba pang mga armadong grupo na may oposisyon sa pamahalaan ng Pilipinas. Pinayuhan rin ng Embahada ang mga nationals na lisanin agad ang lugar sandali na makainkwentro ng mga armadong individual na hindi konektado sa mga pulis o sa militar. At rin ng Embahada na sakaling nais na magboluntaryo sa mga nasabing lugar, siguraduhin munang nakarehistro ang grupong nais na makasapi para sa mga humanitarian activities sa pamagitan ng Philippines National Volunteer Service Coordination Agency at kumuha ng tama at kaukulang visa. Isang enkwentro sa pagitan ng militar at ng NPA ang naganap sa barangay Salamangca, Toboso, Negros Occidental noong April 19 na nagresulta sa pagkamatay ng 19 sa hanay ng NPA. Ang naturang enkwentro sa pagitan ng rebelding grupo at ng 79th Infantry Battalion kung saan marami ang napaulat na nasawi at ang mga naipit sa bakbakan ay napilitang mag-evacuate. Kasama rin sa mga naiulat na casualties ang 2 American nationals. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa oras na 28 minutos, mga lipas ang alas 2 ng hapon. Kayo nanonood at nakikinig sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. 11 drug unit personnel ng NCRPO nasangkot sa kidnapping. Dinismiss sa serbisyo ng NAPOLCOM. Ibalita mo yan RH number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, ipinataw ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pinakamataas na parusang dismissal from police service laban sa 11 tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO. Kidnapping. Commission. Bal. Pihit ng konti, Bal. Bal? Yes, Romel. Go ahead, go ahead. Tinataw na nga ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pinakamataas na parusang pagtanggal sa serbisyo laban sa 11 tauhan ng Regional Enforcement Unit ng NCRPO dahil sa kasong kidnapping. Patay sinil desisyon ng NAPOLCOM Kumihan Bangka. Napatunayang liable ang nabanggit na mga polis sa 2 counts na mga kasong grave misconduct at 2 bilang ng conduct unbecoming of a police officer. Kabilang sa mga tinanggal na sa hanay ng pambansang pulisya ay itong sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla at siyang may iba pang kasamahan mula sa RDEU NCRPO. Ang kaso'y nagugat sa reklamo ni Milagros Estacio at Elizabeth Soto noong Setyembre 3, 2025 na may kinalaman sa pagdukot sa kanilang mga anak sa magkaiwalay na lugar at araw noong Marso taong 2021. Sabi ng NAPOLCOM,
Isinagawa ito ng mga pulis sa ilalim ng kunwaring anti-illegal drugs operation. Batay sa rekord na hawak ng NAPOLCOM, nangyari ang krimen habang nasa aktibong serbisyo pang mga pulis gamit ang kanilang otoridad. Dahil dito, bukod sa dismissal, ipinataw din ng mga karagdagang parusalin sunod sa umiiral na lituntunin. Sinabi ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan, kapag ang pulis mismo ang lumalabag sa batas at umaabuso sa kapangyarihan, mas mabigat ang pananagutan. Hindi aniya hahayaan ng komisyon na gamitin ng sinumang pulis personnel ang kanyang uniforme para manakot, mang-api, panlamang sa kapwa. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, dating mamamahayag na si Jay Sonsa mainaresto dahil sa pagpapakalat umano ng fake news. Maglolong weekend sa NBI. Ibalita mo yan, knowledge number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Nakairomen lilinawin ng National Bureau of Investigation sa korte yung nandilabol na nagkasaad sa warrant of arrest laban sa dating broadcast journalist na si Jason Sa. Sabi sa DZRH ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, sa Lunes pa nila ito magagawa bilang holiday nga ngayon at sinundan pa yan ng weekend. Not bailable at hindi non-bailable anya yung nagkasaad sa warrant at kung pwede naman yung piyansa, karaniwang may nakalagay kung magkano yung rekomendadong bail. Kaubing ito ng kaso ni Zonsa na unlawful publication in relation sa cybercrime prevention dahil sa di umano pagpapakalat ng peking medical record ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Idiniin ni Matibag na hindi nila sinadyang hulihin si Zonsa kung kailan sarado yung mga korte kinabukasan dahil hapon na lumabas yung warrant ito na gabi naman na isilbi ng kagawaran. Umiinda raw ng hirap sa paghinga yung dating broadcaster dahil sa kanyang asma kaya binigyan siya ng atensyong medikal bago idetine sa detention facility ng NBI. Bukod kay Sonja, sinabi ni Matibag na wala pang iniisyong arrest of warrant laban sa iba pang individual o mga personalidad para sa kaparehong kaso. Una nang kinuwestiyon ni Atty. Mark Tolentino yung legalidad ng bail denial sa kanyang kliyente para sa mga kasong bailable naman o hindi punishable ng reclusion perpetua o ng habang buhay na pagkakakulong. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 3,000 trabaho sa abroad binuksan para sa OFW repatriates mula sa gitnang silangan. Ibalita mo yan, knowledge number 52, Edniel Parosa. Edniel. Sumentro sa mga repatriates mula sa gitnang silangan ang binuksang job fair ng Department of Migrant Workers ngayong araw ng paggawa. Isinagawa ito sa isang mall sa Mandaluyong sa Quezon boundary ng Mandaluyong at Quezon City kung saan dumagsa 2,000 nagparehistro via online at mas marami pang nakapilang walk-in applicant. Ay si DMW Undersecretary Dominic Tutay, partikular na alok sa job fair hanggang sa 3,400 trabaho sa Amerika, Europa, Japan at Australia. At ano muna ito pang magkaroon ng oportunidad ng Pinoy workers labas sa gitnang silangan habang nakaranas pa rin ang iba ng mental distress matapos maipit sa digmaan. Pakinggan natin ang opisyal. Ito po ay pagbibigay ng ibang oportunidad sa ibang bansa para mo doon sa ating mga repatriated po na mga workers galing sa Middle East. Alam naman po natin na karamihan po sa rason ng ating mga manggagawa na repatriate dito ay yung pangamba po nila sa naging sitwasyon sa Middle East ng mga nakaraang 2 buwan. And there are uncertainties and karamihan din po sa kanila ay mentally hindi pa rin po ganon ka-stable. Galing ang job order sa apat na mining at land-based recruitment agencies. Marami sa mga land-based sa trabaho nasa healthcare at skill sector habang hospitality at maritime roles naman ay nasa sea-based. Samantala, kasabay ng job fair, inilapit na iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanilang serbisyo kasama ng TESDA, PhilHealth, Department of Foreign Affairs at iba pa. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, isang lalaki na ilang araw nang nawawala at pinahanap, natagpo ang patay sa Bacoor City sa Cavite. Ibalita mo yan, knowledge number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche.
Romel, wala nang buhay ng patagpuan ang katawan ng isang lalaki sa barangay Kaingin na Digpan sa Bacoor City, Cavite. Inilala ng pamilya ang biktima si Marlo, 42 anyos, isang caretaker residente sa lugar. Ayon sa report, ilang araw nang pinaghahanap ng pamilya ang biktima. Wala rin umanong alam ang pamilya na may nakaaway ito o kagalit dahil ito ay nakita ng isang mangingisda ang bangkay na palutang-lutang sa tubig na agad naiahon ang katawan papunta sa pampang ng ilog. Samantala, Romel, nakataas pa rin sa second alarm itong sunog na sumiklab dito sa may Perpetual Village, Barangay Taiwan, Bacoor City, Cavite. Patuloy pa rin sinisikap ng Bureau of Protection ng Bacoor na mapula dahil ilang mga katabing bahay ay yari sa night material. RH7, Notikakas, DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Alamin naman natin ang sitwasyon sa mga Labor Day rally sa syudad ng Maynila. So far, so good. Maging maayos at matiwasay ang mga pagkilos. Ang ibang detalye, ibalita mo yan, RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Wala pa si Boy. Dito muna tayo kay Edwin Duque. Palibot ng Mendiola, nakabarikada pa rin kasunod ng Labor Day Rally. Alamin natin ang pinakahuling pangyayari. Naroon natin kasama ang si RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama ko, Romel, hindi patitinag yung persa ng Manila Police District na nakapaikot pa rin sa kabaan ng Recto at iba naman ay sa may tulay ng Ayala Bridge ay nakabarikada pa rin yung mga barbed wire na kasama yung mga bakal na talagang nakabalagbag. At dito naman sa may bahagi ng Recto, maliban sa barbed wire, yung persa ng PNP at yung mga container van na kung sakaling magpe-persa silang pasukin ay pahirapan ito tulad ng nagkaroon na rally. Pero bagamat tahimik yung rally ng ating mga kababayan, lalo na dahil araw na maggagawa, ay pinaghanda nito ng todo. Libong mga bilang ng pulis ang nakabantay at kanina medyo relax yung ating mga kapulisan dahil wala namang naganap na persahan. Dahil yung tagang pagpasok sana ng mga manggagawa kanina umaga ay hindi natuloy dahil nga nakabarikada kaya nagtuloy-tuloy sila patungo ito ng US Embassy. Sa ngayon itong palibot ng Mendiola ay medyo tahimik. Hindi tulad ng mga nakaraan dahil sa dami ng persa ng pulis at kung po galing ka naman ng Maynila at sa bahagi naman ng Ayala Bridge ay nakabarikada rin, wala rin makapasok sa mga oras na ito. Sa gitna ng init na panahon ay hindi na matitinag yung ating kapulisan at nagbabantay para bigyang seguridad yung palibot itong bahagi ng Malacanang at bahagi naman ng Mendiola dito sa Maynila. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque, at sa ating pagbabalik, Ratsyada Probinsya. Oras 38 minuto, makalipas ang alas 2 ng hapon.